Alright, yung mga kapatid at mga kaibigan natin dyan, meron po tayong panonoorin ngayon. Galing po ito kay Banat Bay. Ang pamagat ho nito Senior Officer ng AFP nag-withdraw ng suporta kay BBM, no? Ewan ko kung ito yon, pero ang usapan dito, sinasabi ni Sir Banat Bay dito na ayaw nila dun sa tao or nagsasalita laban sa kanila or sa tingin nila makaka-impluwensya o makakababa ng ratings, pinapriority nila na kasuhan o kung ano pa man pag halimbawang lumalaban ka sa gobyerno o hindi naman kaya nagtatanong ka na bakit ganito, bakit ganyan, or kapag ka sinabi ng maimpluwensyang tao na Marcos resign, baka kanilang kasuhan agad. Nalilito na ako sa ating gobyerno, mga kapatid. Ito pa, ombudsman, iimbestigahan si Libiste na ang iimbestigahan si Libiste. No, isipin nyo na lang yun, mga kapatid. Si Libiste kasi gusto lang naman niyang malaman kung anong nangyayaring kurakutan dyan po sa loob ng ating gobyerno. Meron din siyang mga nakikitang mga mali. Siyempre nasa House of Representative din siya, may mga nakikita po siyang mali doon. Ang problema, dahil marami siyang mga nakikitang mali, siya naman ngayon nang iimbestigahan. Yun po ang ating Pilipinas ngayon. So napakahirap. Gusto lang naman ni Libiste na ano bang meron, bakit kailangan may inililihim, bakit kailangan yung ICI hindi public, yung mga ganun ba. Tapos ito nga yung official, binasahan ng Miranda rights ba yon, tapos kahit walang abogado, hindi pinalapit yung abogado. Ano bang presidente natin ngayon, bakit to ganito, bakit kailangan na yung nagsasalita na maimpluwensya, yun pa yung gusto nilang kasuhan kaysa po doon sa mga nagnanakaw ng mga bilyon, mga trilyon, no? Yung mga allegedly. Ang problema yun, talaga. Napakasakit po, mga kaibigan, na ganyan ang ating gobyerno ngayon. Para mas malinawan tayong lahat, panoorin po natin ngayon si Banat Bay. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Ang importante sa kanila, matakot ka. Takutin ka. Para hindi na ikaw magsalita. Kasi wala na silang magawa eh. Frustrated ang taong bayan, galit ang taong bayan. Ngayon, konting trigger na lang, talaga nga namang baka paalisin na sa posisyon si Pangulong Marcos, di ba? So ngayon, winawarningan niya kung sino man ang mga magiging leader na paalisin siya sa posisyon. At pag ito ay naipakulong niya itong si General, isipin mo isang PM Mayor, retired General. Isang matapakatikas na tao, naipakulong niya. Ay, ibig sabihin lamang nun, kayong mga susunod na mga junior officer, kayang-kaya ko kayo ipakulong. Kaya wag kayong gagawa ng alam ninyong sasabit kayo dahil pag ako kinriticize nyo o sinabihan nyo, tandaan nyo, kritisismo lang ang ginawa nitong general, si retired general, kritisismo lang ginawa niya pero pinakulong niya. So sinasabi ngayon ni Marcos na kung sino man ang babati ko sa akin, meron kayong pupuntahan. Yan ay kulungan. Ito, pakinggan natin yung pahayag ni retired General nung siya ay nakapag-bail na. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Alam mo, ito sir, mawalang maistorbo na bago ka tumuloy sa iyong sinasabi. Talagang tama yung sinabi ng mga tao lalo na naalala ko I think it was Chavit Singson who said this na mas malala pa itong anak kesa dun sa tatay. Yung tatay, strong personality. Yun yung atake bilang isang pinapakita sa tao, strong. Pero itong isa, kunwari weak, kunwari tatanga-tanga, di ba? Hindi, alam mo yung kunwari hindi ako wala ako dyan. Hindi akong alam dyan sa mga ganyan. Kunwari ganyan, yung para bagang laging feeling kawawa. Yan ang itsura niya eh. Di ba? Totoo naman eh. Yan yung feeling niya.
inaapi ako, kawawa naman ako. Ganon ang ang estilo nitong presidente na to eh. Kunwari kawawa siya. Pero in reality, sabi ng mga tao, kahit nga si Governor Chavit, sinasabi nga na na ito'y mas malala pa sa tatay. Kasi bait-baitan, which is totoo naman. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan ninyo na bait-baitan pagkakaharap kayo. Oo. Yung kunwari ang bait-bait, mag-ingat kayo dyan. Kasi may ibig sabihin lamang po niyan. Minsan yung bait-baitan pa yan na nanunuklaw. Oo. Sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan ninyong mas okay pa yung masamang tao yung kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, alam mong kaaway mo. Kaya mag-iingat ka. Pero yung bait-baitan, kala mo kaibigan mo, pag yan, nagbaba ka ng iyong guard, ika nga, yung defensive nyo, yung pagiging defensive mo sa sarili mo, biglang aatake yan. Kasi nga demonyo. Parang ganyan daw si Marcos. Totoo. Kasi noon, lantaran Lantaran yung ng pag sa media, mga kalaban, opposition, lantaran. Ngayon, slight. Pinadadaan sa iba yung magsampa ng kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, o kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba at yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako para sa akin, dami kong alam. Madami kong kinaharap na kaso na yung iba na-dismiss na alam kong hindi naman gagawin ng tao na yun. Alam kong napag-utusan lang. Kasi nga, hindi natin tinanggap yung kanilang alok. Tandaan ninyo hindi lang ako nagsasalita pero napakaraming mantakin. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako sa nagyayabang ito po ayoko ito. Ayokong dinadrag o yung bang inaangat ang sariling bangko. Pero siguro naman kahit papaano yung naaabot ng ating channel sa YouTube talagang umaabot hanggang kataas-taasan. Kaya nga may mga nagtangka, di ba? Nasabi ko na sa inyo yan. Ilang beses ako tinangkaan na tapalan ng pera. Nung hindi ako pumayag, dalawa yan. Dalawang higante yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, magkamag-anak pa yung dalawa na yun. Yung dalawang magkamag-anak na yun. Sinusubukan, tigkakalahating milyon. Kada buwan mo ito Ang sarap na sana ng buhay ko nun. Mantakin mo, kada buwan. Di may kukuyakoy na lang ako. May 1 milyon na ako kada buwan. Di ba? Ang dami ko na mabibiling motor nun. Ang dami ko na mabibiling Dior. Di ba? Pero hindi tayo pumayag. Ngayon, kinasuhan tayo. Kaliwat kanan. Kung kani-kanino pinadadaan. Ano ibig ko lang sabihin? Ganun pag-uugali itong mga demonyon to tulad nito, since sedition inciting to sedition ng kanyang kaso, kaya na-serban siya ng warrant. Yun ang totoo dyan, kaya siya nakulong, nadakip siya. At ang kinakasuhan, naaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung
yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin na pagsilbihan tayo, pero sa halip tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto nating mapanagot. Ang bigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi nang ginagawa, hindi ko ginawa yun. Yun yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nang gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin, wala namang ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya Alam mo, ganyan na sila, no? Nakakasanayan na nila. And dapat pagka ganyan, dismiss ka agad, mati ka agad dyan. Kasi kanina, kahapon, may lumabas na video na hinuli. Di ba? Matik yun eh. Yung Miranda rights, kailangan may present lawyer ka pagka dinakip ka. Di ba? O at least man lang pinasunod. Di ba? Oh, siyempre right then and then, hindi pa pwede. Alam naman, antayin muna yung lawyer mo bago ka dakpin. Hindi pa pwede yun. Pero once na andun na eh, nagsisisigaw na sa gate si Topacio, si Atty. Topacio, pero hindi pinapasok. Abay, malaking yun, malaking katarantaduhan po yun. Bakit hindi ho pinapasok? Diba? Na andun ni abogado mo. Pwede kung kailangan isa kay sa mobile, si Atty. Topacio, at kung papayag naman siya, edi sumakay siya. Pero binigyan niyo sana ng choice. Alam niyo kasi kung ba't hindi hinayaan yun. Kasi nga, gustong, yung takot, yun yung gusto nilang mangyari dito sa tao. Siguro, na-underestimate nila si General Pocis dahil PMA ito eh. Hindi naman ito ordinary, hindi naman po siya nanlalait tayo ng kapwa ng mga other uniform personnel. Hindi ho ito ordinaryong nag-aral lang ng criminology. Hindi ho ito ganun. Ito po ay PMA. Nag-training po ito ng malupit. At sanay ho yan sa pang-uusig. Mantakin mo. Pero bakit ganun? Kasi nga gusto nila magkaroon ng takot. Not only to him, but to the entire group and to the people who's talking against the government. Including the vloggers. Di ba? Kasi yan yung yan yung kanilang sige lang, kasuhan nyo ng kasuhan para maubos ang pera, matakot, lahat. Ganun ang gagawin nila eh. Mga animal at demonyo talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Yun ang nangyari ho dyan. At nako. Alam mo, ito gusto ko lang itong importante kasi itong maintindihan natin itong revelasyon ni Governor Chavit, di ba? Na yung favorite contractor ni Marcos lumobo ang proyekto. Ito yung hindi ko magets eh. Tama si retired General Pocis. Ito yung mga matitindi yung ginawa. Bakit hindi ito yung kasuhan? Hindi ito yung ipakulong. Pero ang ipapakulong mo yung bumabatikos. Napakamalaking katarantaduhan nun, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano katindi nito. Malalim daw ang ugnayan ni PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Konsyal pa lang, ha? Favorite contractor na ito ni Marcos. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction. Isipin mo ha, mayor na, meron contractor pa rin siya ng gobyerno na pinagbabawal. Ayan po'y napakalinaw ng pagkasabi ni Governor Singson, ni former governor. Mantakin mo, mayor na daw. Itong kaibigan ni Marcos, nakakatanggap pa ng proyekto sa pamahalaan. Allegedly. Ganong katindi. At ito nga, ni-research din mismo ng bilyonaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Governor Chavit? Kasi remember ito po'y hindi lang basta-basta akusasyon. Ito po'y may ebidensyang inilabas si Chavit. At pinag-aralan din ng bilyonaryo. Sinisigurado, totoo ba yan? At ito napatunayan nila. Matindi. Flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang authorized managing Mayor na yan ha. Tandaan ninyo, pinagbabawal sa batas yan. Even mayor siya pa rin ang managing officer saan ka nakakita nun sa Pilipinas, mga kababayan? Bawal. Bawal. Nasa batas. Politiko ka. Pumasok ka sa proyekto, nasa sa gobyerno, ikaw ang mayor. Anak ng tutsang kalabaw yan, no? Katarantaduhan, di ba? Tapos ang may ganang pakulong ni Marcos, etong sila Pokis, kagaguhan officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit Nanalo. Tinalo niya isang Marcos na kritiko ni BBM. Ito kaaway ito ni BBM, pero Marcos ito tinalo. Mantakin mo, tatalong isang Marcos doon sa lugar nila. Ano nangyari yun? Tanong natin kay Chairman George Garcia. Alam mo naman yun, si Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa'yo ng Himala. na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Yan. 2016 hanggang 2025, 2016 hanggang, ayan. abot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos. 8.8 billion. Wow. Mga kababayan, billion ito. Pag 8.8, so sabihin mo na i-round up na natin sa 9. Okay, 9 billion na proyekto. Ibig sabihin yan, 9,000 million. Ganon kalaki yun. Yung 1 milyon na nga lang. Ang hirap ng bayaran sa credit card. Ayan, 900 9,000 million. Kasi 9 billion ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. 2022 times 5. Ito hindi ito si Chavit lang. Bilyonaryo na, isang media na ang naglabas nito. Na talagang nag-times 5 yung kanyang nakuhang kontrata sa gobyerno. Kaysa 2016 hanggang 2021,
From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion peso Nung 2016 to 2021, that is more or more 5 years. Ha? Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan ninyo yung susunod ha. ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. O gumamit pa ng ibang di ba? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Wait, yeah. Yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro iniisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So, kailangan medyo palusutan muna natin. Di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan na. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion dumoble na. Unang taon pa lang, pumalo na ng alaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Naku. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So, kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan ay 6.9 billion. So, i-round up natin 7. So, 6.9. kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So, imaginein mo malayong malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Tanga na lang ang magsasabing it's a coincidence. Ano kayo sasabihin ni Auntie Claire? Oh my God, we're back again.